could smell like burning fragrances or something like that, and then I could somehow see some things, and then I could sense, I could hear things that don't usually be heard by people. May mga practices kami, halimbawa kapag may masamahang panaginip, kakagat ka sa yung bed, kakagat ka sa wood para hindi ma-realize yung bad dreams, or may mga orasyon, marami po kami mga occult practices. Grabe yung spiritual harassment ni Maymay Aiza May kapag makarinig siya ng music. Opo. Ako po si Aiza May Sagpang from Butuan City. Ilang taon ka na, May? I'm 33 years old and the only child of the family, only daughter. At ako ay isang nurse by profession, and I'm yun lang po. At ngayon, narinig nyo yung disco dahil may disco ngayon sa gym at malapit lang sa ating konvento. At grabe yung spiritual harassment ni Maymay Aiza May kapag makarinig siya ng music. Opo. Anong yung kailan yun nagsimula yung spiritual harassment mo, May? Actually, it started when I was still very young. I could smell like burning fragrances or something like that, and then I could somehow see some things, and then I could sense, I could hear things that don't usually be heard by people. By normal people. Yeah. So yan, anong age mo nun? Growing up po. Growing up, and then I thought everybody could hear it. But I noticed na hindi pala lahat, because yung tinanong ko, halimbawa, may marinig ako sa boarding house or sa any lugar na bago kong mapuntahan. Kapag infested yung place, I could hear like, halimbawa, yung ceiling fan, parang may sobrang malakas na banging. Or sometimes sa boarding house, may parang nag-walk sa labas. And then, every day po yan, like 2 a.m. till 4 a.m. And then, if I would ask, may kanyung, yung katabing room, may narinig po ba kayo na parang nag-walk around or sa katabing room? Sabi niya, wala kami naririnig. So na-open yung third eye mo, yung psychic ability mo. Opo. And then simula pang bata ka. Yes po. And then yung lola ko, sa bahay kasi namin, may naririnig akong parang malaking boses na parang monster, kasi sobrang laki, para siyang asong malaki, pero hindi aso, kasi parang something like that. And then yung lola ko is nakarinig nun. So, I was thinking, hindi lang pala ako yung nakarinig. So, parang ganun din yung story. Yung lola ko, yung mother ko, makakarinig sila. Yung hindi... yung family mo, lalapit ba ng mga occultista, mga albularyo? Yung family ko, hindi ko kasi kabisado masyado, kasi nasa bandang Leyte yung relatives ng mother side ko. Saka yung father ko is bandang Bohol. All I know is yung mother side ko, parati kaming may mga practices kami, halimbawa kapag may masamahang panaginip, kakagat ka sa yung bed, kakagat ka sa wood para hindi ma-realize yung bad dreams, or may mga orasyon, mga practices, like yung pag-build ng bahay namin, lahat ng bahay na yon may mga coins, mga lucky coins, and then we have to pray the
anong Tagalog ng haligi? Yung, Pillar. Yung pillar Haligi nung din, bahay. haligi. Oo. Tapos, tatawagin ako nung carpenter. Okay na, ma'am. Then, I would go down there, put the coins, and then pray over something which was taught to me by my mother. So, I would follow. And then, marami po kaming mga occult practices. And then, I asked my classmate, because nagtaka din ako, elementary pa ako noon, bakit, meron ba kayong mga ganito-ganito? Yung parang hindi ka na pwedeng halos gumalaw sa mga kailangan mong gawin kasi parang bawal ganito kasi may mga masasamang mangyayari, parang ganun. Sabi ng classmate ko, wala naman kami ganyan. So, growing up, ganun yung mga practices, may mga occult na. And then, na-found out ko din kasi na may mga relatives din kaming healer. Albularyo. Manggagamot. And then, alala ko yung sinabi mo na kung makarinig ka nung una sa malakas na tugtog katulad nito, yung disco, ano ba yung kadalasan na reaction mo? Masakit yung ulo ko. Tsaka, nafe-feel ko na yung music po, nakakabingi. Parang na tumutusok dun sa ulo ko tsaka sa tenga ko na parang... Ilang taon to? I think I suffered since 2018 po. Hanggang nahil ako ngayong year, di ba? Okay na po ako ngayon. Ito, malakas tong tugtog na ito. At sabi mo sa akin, kahit magkaraoke lang, no? Opo. Mawala ka na sa sarili mo dahil ma-disturb ka na. Opo. Parang siya. Hindi ako makaka-stay sa area kung saan there is a loud music. So ngayon, mga kapatid, normal na, wala nang tumutusok sa iyong ulo. Wala na po. Actually po, kanina po, kumanta po ako sa karaoke. Yes, ito yan. Kumakanta na siya. Yeah. Nagsimula yon 2018. Parang 2018. sensitive na ako masyado sa mga voice. At even yung mga people na parang nagsasalita, yung like crowded places, or even if kahit 5 tao lang na nag-gather, and then when you talk together, parang sobrang sakit na po yun sa pandinig ko. Masyadong sensitive. Extraordinary yung Opo. sensory mo, sa senses mo, sa hearing, no? Opo. Ngayon, narinig nyo naman yung background natin ng lakas, no? Pero wala na siyang reaction, normal po. So, just imagine na 2018, since 2018, this year, last year, 2024 na ngayon. Opo. 23 po, year 2023 po, ay grabe yung improvement ng yung hindi ito makausap ng hindi ka makasalita ng isang sentence, di ba? Opo. Nasa stop ako. Parang hinihingal agad ako, tsaka parang hindi ko na ma-open yung mouth ko for another word. And then yung... Ilang taon yun? It started 2020. No, it actually started 2016. 2016. Kasi, mas nauna pa sa mo. Opo. And then, parang gradual din po kasi yung manifestations, like, nag-start siya, nanghina na ako, and then, nagsunod-sunod na. Yun po. Parang nag-evolve yung sickness. And then, hindi ka pagkausap ng diritsahan. Hindi din ako makatingin sa mata. So, papunta tayo sa mata mo. Sa sense of sa iyong pagsasalita. Sa pag-interview ko sa buong pamilya nila, pumupunta talaga. Kasama pa yung pare nila, si Father Dennis Prisco. Dahil pinadala kayo sa mahal natin na obispo dito, si Bishop Ming Cosme Damian Almedilla, para ma-exercise. Dahil hindi na ordinaryo yung karamdaman ni Maymay. It is beyond natural na po. Kailan ka naka-straight na sa pagsasalita? Yung po, I think, kailan ako dito? 2023. Yung around January po.
So, dumating kayo. December. December kayo. So, 2022 something. Naalala mo ba yung kailan ka dumating? December? Yes po, mga and November. November. Last week. Last week na November. Yes po. So, after 1 month na stay mo sa office natin together with your family, so, makapagsalita ka na ng diretsahan. Opo. At pangalawa, hindi siya makabasa. Makakita siya. 4 na ophthalmologist ang pinupuntahan ninyo. Opo. And then, ano sabi nila? I was expecting that they would tell parang damage yung retina or something because I couldn't see. And then all of them said na normal. You cannot read, but you can see. I can see, but you cannot. I can see like selective, like for instance, okay, I see you now, and then all of a sudden I would get dizzy, and then my eyes, my vision would like turn to something blurry, or my vision would parang madidizzy ako. And then if I gaze on to something like focus, I couldn't focus my eyes into Ilang taon yun? 2020, since 2020. Since 2020. So, Opo. mga tatlong taon din. Opo. Almost 3 years. And then, 4 na ophthalmologists ang pinupuntahan nila. I couldn't sing also around 2020. I wasn't able to sing. I love singing, and then Magandang boses ito eh. I love singing, and then I was shocked because I couldn't sing anymore. I couldn't reach the tones. But then when I was possessed, I was able to sing high notes out of my control. But if ako na po, hindi ako makakanta. At hindi siya makausap dahil nag-stay ka sa seminary, di ba? Opo. For how many months ba yun? Nag-stay ka sa I seminaryo? think 5 months po. 5 months? Opo. Nandun ka sa sa perimeter po ng San Lorenzo, which is nasa compound din po yun ng St. Peter College. St. So, Peter. 5 months. Opo. Nandun din si Bishop Ming, no? Grabe yung pagkakita ng mga pari sa kanya. Dahil umuwi siya nung may talk ako doon sa Diocese of Butuan, at pinashare natin siya. Na-face yung mga pari dahil nagsishare na siya eh. Katulad ngayon, nagsishare na siya. At hindi mo siya makausap, no? Lagi lang siya nagsahin ng demonic sign, no? Nung unang pagkakita ko sa kanya, kahit hindi niya ako kilala na pari, sabi niya, I hate you, little priest. Naalala mo pa ba yun? Opo. Conscious na conscious siya, pero hindi niya mapigilan po. Ito po ay grave oppression. Pero grave oppression is partially possessed, not totally possessed, dahil conscious na conscious siya. At nung in-exercise natin siya, many, no, legion po yung nakapasok. At binabasa ko po, yung legion pala ay 6,000. 6,000, ang dami pala. 5 legions? 5 legions ba yun? Opo. Just imagine 5 legions. No? Dami. Ang dami. Minsan ayun makalimot na ako dahil ang daming mga binibigyan natin ng exorcism. So, 5 legion ang naalala mo. Opo. So, kita ninyo mga kapatid. Hindi po kasama yung high ranking. May mga high rank pa na mga demonyo. Sino pa ba yung mga high rank na demonyo na... Lucifer. Si Lucifer. Jezebel. Meron din pong Gulayat. Marami po yun. Napakarami. Gulayat din. Satan din po pala. Satan din. So, maraming salamat, Mai, no, sa yung sharing. At then, nung grabe yung harassment mo, naalala ko yung sinishare mo na gusto mo ng kulay na itim. Opo, kasi parang gusto po kasi nung Satan or yung devil po, yung dragon, na to disobey my parent. Tsaka yung mother ko, ayaw niyang itim. Ayaw niyang kulay na itim. Kaya yung itim na itim talaga, yung gustong-gusto niya. So, lahat ng, di ba, lahat ng nasa loob ng
kwarto mo, May itim. team. Opo. Pati na yung lahat ng sinusuot niya, itim din. Pati na bag niya, itim din. Opo. At yung binura nyo yung pintura, anong na-form? Demon po. Parang, alam mo, Sino bang nagbura sa itim na kulay? kasama ako. Kasi kasama galit na ka. galit yung mama ko. Kasi Pinabura ng... Opo, kasi hindi po talaga normal na black lahat. So, with my participation at saka nung isang tumulong, kaming dalawa nag-remove dun sa paint by hand using thinner. So, yun, binura ng thinner. And then, yung malapit na po mabura lahat, there's an image. It's like, siguro tatlong ruler ang kataas, and then the design is too intricate. It's too intricate. It's like yung parang architectural ng design, 3D, 4D, yung parang ganun po. So nakita agad nila mama na, uy, demon to. Demonyo ito. Mukha ng demonyo ang naporma. Napaka-intricate po talaga ng design. Yung halimbawa po yung muscle ng tao, o ganyan po. Hindi nyo na-picturean. Hindi. Kasi sabi ni mama, we don't them. Like, we don't take pictures of them. Yun po. And then, after nabura yung Nag-transfer. Forma yung mukha ng demonyo. Opo. At binura nyo ulit. Isang nakaharap, tas may dalawang sungay, at saka isang nakatagilid sa tabi niya na may isang sungay. Tas, Very intricate. Opo, very intricate po yung design. Grabe. Po. So, pero alam niyo ba mga kapatid, nung pinahilamos siya namin, kasama yung team natin, ng Holy and Exercise Oil, normal na yung mata niya. Na? Opo, salamat sa Diyos. Makabasa na siya. Nung una ay hindi siya makabasa. At nakaiyak sa tuwa yung nanay mo at yung tatay mo, di ba? Oo, grabe yung iyak po nila. So, babasahin natin. Para, so basahin mo yan, Mike. Okay po. So, nung una, hindi siya makabasa. At every time meron tayong misa dahil nakastay siya dito, pinatuloy natin ang solemn exorcism sa kanya. Pero ngayon ay grabe na talaga yung improvement na kalagayan niya. Nung una ay hindi siya makalakad mag-isa. So, sabi niya kanina, Father, nakapunta na ako sa Tagbilaran, ako lang mag-isa. Nakauwi na din ako sa diocese ko, Diocese of Butuan, last December, no? Yes po. November po, November. Last November, nakauwi siya doon. Grabe talaga yung improvement ng kanyang kalagayan. So, babasahin natin mga kapatid. Yes po. Patunay na pinagaling siya ng Panginoon sa pamagitan ng exorcism, deliverance prayer, yan po ay sacramentals, holy and exorcise water. Makalculate po ba yung gastos ninyo sa mata mo? Medyo malaki-laki din po kasi I've been so sickly po since 2014. So, aside from my eyes, parang hindi na ako maka-walk. So parating may kasama ako. Nabigat yung Yes po. And then yung katawan diet ko, I have to eat a lot of vegetables. Kaya yung diagnosis is very normal, but hindi nila gets bakit anong problema ng batang to? Baka stress lang. Ganon. Pero hindi talaga kasi kahit anong ginawa, kahit anong doctor, all of it, yung diagnosis is very normal po. Walang diagnosis. Even yung mother ko she's also a doctor herself. So, hindi... Doctor pa si mama mo? Yes po. Doctor po siya. And then, yung parang nagko-collaborate na sila sa mga blood test ko. What's wrong with this? Baka yung thyroid, yung ganun. Wala, hindi. Normal lahat. Yun po. Sige, basa ka. Sample po yan. Normal po yun. Ito po ay ginagawa natin para mas mabuti na mapakinggan nyo talaga yung experience nila. Dahil kung ako mag-share, niwala naman kayo. Pero mas maniwala kayo kung sa mga kapatid natin na direct talaga, sila talaga ang naka-experience nito. At sila po ay na-liberate at pinagaling ng sacraments.
at sacramentals of the church para naman ang mga nanonood ngayon na mga pari ay maingganyo, makatikais natin to use their power being delegated by Jesus Christ during ordination po and during the reception of the sacrament of baptism and confirmation. Opo, nagagalak din naman po ako na ganyan po kasi I almost have everything kasi, Father. Mom, my parents provided me everything, cars, fame, or anything. Yung pangalan namin, malinis. At saka, parang suddenly, parang nasira lahat nung pag-enter ng mga demonic forces. But it was restored and a lot more blessings came after the grave of oppression. So I was very thankful, and even if yung mga people is hindi yung iba sa kanila hindi rin na makita yung power ni God immediately, but kami po yung mga gravely oppressed kasi hini-hurt or pinapasakitan kami ng mga demons, we were able to see that God's power is a lot greater po. Amen. Yes po. At saka yung protection niya is napaka-thick, napaka-overwhelming. Super. Nanood ba yung nanay mo ngayon? Yeah, maybe. Ipa-review mo. Opo. Nang nanay niya ay nandun na sa Amerika. At yung tatay niya ay nandito lang sa Pilipinas. I-greet po yung nanay mo pala. Hi, Ma. Good evening. Hi, Ma. I love you, Ma. I love you, Pa. We are so happy that all of these things gift to lahat ni God, and even if we are suffering right now, there's a reason because God always protects us and God is, love kita ni Lord. Love jud kita. So, Amen. Ang ganda ng mga realization ni Maymay. So, babasahin na natin mga kapatid, Opo. Chapter 4, Jesus and Clericalism. Clericalism arises from an elitist and exclusivist vision of vocation that interprets the ministry received as a power to be exercised rather than as a free and generous service to be given. Malinaw na malinaw yung mata niya. Pero ilang taon din nagsuffer siya. Hindi siya makabasa, pero ngayon makabasa na. Yes po. At makakanta din. Opo. Kumakanta ito no? Sample. Yung favorite song mo? I love the Lord. I love the Lord, see? I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. Thank you, Lord. Wow. So, ang ganda ng boses, no? Pero kinuha. Opo. May DSLR po ako noon. Yung camera po. Binenta ko kasi I thought wala na yung vision ko. Nag-iisip-isip na lang ako, ano kayong pwedeng pagkakakitaan ko kapag nawala yung vision. I thought I'm gonna be a massage therapist na lang. Pero thank God it was restored. And I was able to see now gadgets. My vision really restored. Thank God. And her voice also. Yes po. Has been restored by the grace of God through the sacraments. Apa. And through the sacramentals of the church, through prayer of deliverance, holy and exorcise oil. Dahil, ano ba yung na-experience mo nung matamaan ka, yung sprinkle yung holy and exorcise water sa'yo? Naalala mo pa ba? Yes po, super. Kasi, nung by the time na nag-sprinkling na sila ng holy water sa akin, napakasakit po yung na-feel ng demon. Na-feel mo din yung feelings. I can feel also their pain. A bit. But it's like, I can only feel a bit of their feelings and their anger, their sensation. But yung bit na yun is too much already for me. But enough because God's grace is like flowing also. Yung holy water po, masakit para sa kanila. Even yung ano ba yung sakit? For them, it's like a burning pain po. Sobrang sakit talaga. Burning. Pero yung pinakamasakit po yung cross. Ang cross? Yes po. Napakasakit. Sa experience mo? Opo. As in, yung kamay ko po, sobrang napaso. Tsaka nung
parang numb, na parang nag-electrify, na parang namanhid. Kaya sisigaw ka. Opo. Parang nag-burn. Ayoko niyan. And then, my hand was really, parang matigas. Yung sign kasi nung devil sign, yung ganito, this is a devil sign. Nung na-oppress ako, hindi ko magalaw to. But when sumagi sa yung cross dito sa kamay ko, parang na ganun ko na. yung ganun niya, hindi na siya makasustain. Na ganun na siya. Yun. Kaya, amazing po. Yan po ay actual na experience ni Maymay. So, hindi ko yan ma-question dahil kahit tayo, hindi natin ma-question yan dahil karanasan ni Maymay yan eh. And then, kaya nga, pinashare ko siya sa inyo para hindi madagdagan yung mga information. So, ngayon ay may may exorcism and healing testimony para naman may bahagi natin sa inyo yung karanasan ng mga biktima. At sila po ay matapang na mag-share sa kanilang experience upang yung mga the same karanasan ng mga kapatid natin ay ma-enlighten sila kung sino talaga ang lalapitan. Opo, kasi napakahirap. Nung time namin, yung family kasi namin is well off. Yes. We have the money, we have the resources. You have businesses. Yes po. And then, even us, paano naman yung walang-wala, parang kami na nga parang nag-struggle sobra. What is happening to me? Anong nangyayari? Pero, nung na-check na nung exorcist priest, yung father, we were able to determine na spiritual pala yung battle. And, I thought kasi po, yung Satan before is just an idea. I was also a kind of growing up altar server. And even if altar server, ha? Opo. And then katikista din po. Katikista po. Even if I was kanang masyadong we were going with the church services, parang for me po, kasi before, Satan is only in the Bible, I couldn't understand. Maybe they were just talking just an idea, but no, it is real. Ay pala. Amazing. Yun po. And then, dahil sa kanya din ni Maymay, alam nyo ba, maraming mga pari sa Diocese of Butuan are na-inspired. Isa na si Father Robert Marquez, si Father GP Dos Pueblos, si Father Dennis Badik, Father John Carlo Radasa. Really po? No. Yes, na-inspired na sila. May mga experiences na yung mga pari. At 3 ba yung exorcist na ina-appoint ng obispo natin? 4 na po. 4 na yes po. Po. Interesado din si Father GP, yung bagong pari. Mga 2 buwan pa naging pari. Interesado din siya. At sumasulubong sa atin sa pagpunta natin sa Prosperidad, sa San Franz. Thank God. At sa iba't ibang mga parokya, kahit sa Trento, pumupunta sila at nagbibigay ng Sacrament of Confession. Dahil sa experience ni Maymay, yung mahal na tinaobispo sa Diocese of Butuan, ay nahikaya talaga siya. Now, we need this ministry in our dioceses. Para hindi na sila lalapit sa iba. Lalo na sa mga albularyo, sa mga manggagamot, at sa mga espiritista. At sa mga lahat ng mga occultista, mga kapatid. Bawal po talaga yan. Nakasulat po yan sa Catechism of the Catholic Church 21:16 po. Meron ka pa bang idaragdag, May? Dahil magbabasa tayo ng mga comment ngayon. Ano lang po. Nagpapasalamat po ako sa lahat. Kasi, when I was in Butuan, maraming tao pong tumulong sa akin. I was even thinking po na yung grace na na-receive ko was also part of the prayers of all of the people who prayed. And I'm very grateful po sa Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, and Jesus, because I can active po kasi sila sa pag-help every day po. Yun po. Yung mga
help po na binigay nila is nafe-feel ko po. Kasi sometimes when yung dinideliverance ako, supposedly masakit yon. But when we call on the Blessed Virgin Mary or Jesus and Saint Joseph, parang walang pain. Ang pain is only sa demon only. Supposedly before, masakit din siya sa akin. But when we call on them, especially Jesus and Mama Mary, nawawala po yung pain. And yung nasasaktan lang po is yung demons. And yung masasabi ko po is, marami po kasing nagsasabi na yung fake daw po or acting lang. No! Imagine, I have already everything that I could ever want. Why would I risk lying in front? What would I need pa? I already have so much already. And yung dumating yung ganitong problema sa family namin, hindi namin mag-gets bakit, but now we see why. It's because God has proven that all of these things in this world don't last. And what's more important is our souls. We have to fight for the salvation of our souls and for our brothers and sisters. And above all, God's love is a lot greater. If marami pong natatakot sa demons, wala po, masyadong maliit po yung power kumpara po sa protection and love ni God. Yun lang po masasabi ko. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.